Good morning po sa atin. Muli isa pong malaking biyaya at pagpapala ng Panginoon na tayo po ay nakasama sa ating pong pagdiriwang ng Family Day. Kasi nga po, bakit kailangan natin laging mapaalala na ang pamilya dapat pinapriority? Sino po naniniwala? Dapat ang pamilya pinapriority. Kung meron man tayong dapat na pinakaunang pinapahalagahan sa buhay natin, dapat ito yung pamilya natin. Kasi nga, ito po ang totoo. Napakalaking problema ang pwedeng idulot sa pamilya pag mayroong miyembro ng pamilya na hindi priority ang kanyang pamilya. Ang laki ng pwedeng maging problema ng isang pamilya. Napakalaki ang pwedeng idulot na problema sa pamilya pag ang nanay hindi priority ang kanilang pamilya. Totoo po ba yan? Napakalaking problema pag ang tatay hindi priority ang kanyang pamilya. And at the same time, kapag ka ang mga anak hindi rin priority ang pamilya, napakalaki rin ang idudulot na problema nito sa loob ng pamilya. Ang tanong, nangyayari ba ito? Totoo ba, may mga tatay hindi priority ang pamilya? Nangyayari po ba yan? Madalas, may mga nanay, hindi rin priority ang kanilang pamilya at may mga anak na mas priority pa ang barkada o mga kaibigan kaysa sa pamilya. Alam niyo po, pag sa halip pamilya, barkada ang priority, malaki ang magiging negative impact nito sa pamilya. Totoo po ba yan? Sa mga anak, lalo na sa mga young pro natin, sa mga kabataan, kapag ka ang priority mo, ang barkada mo at hindi ang pamilya, ang laki ng pwedeng maging negative impact nito sa pamilya. Pag sa halip pamilya, bisyo ang priority ng isang ama, napakalaki ang pwedeng maging negative impact nito sa loob ng pamilya. And at the same time, pag sa halip pamilya, ibang pamilya ang priority ng isang magulang, napakalaki ang magiging pwedeng negative impact nito sa loob ng pamilya. Ano pinapakita nito? Every time na nalalagay ang pamilya sa maling pwesto nito, problema ang hatid nito. Maniwala po kayo. Every time na merong miyembro na inilalagay sa maling pwesto ang kanyang pamilya, malaki ang magiging problema nito. Every time na nailalagay ang pamilya as least priority, problema ang hatid nito. And every time na nailalagay ang pamilya, kahit pangalawa lang sa priority, problema na ang hatid nito. Now, the question is, bakit may mga miyembro ng pamilya na bibigong i-priority ang pamilya? Alam niyo po, ang sabi doon sa ating reference verse for this morning, dito po sa 1 Timothy chapter 5, verse 8, ang sino mang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa hindi mananampalataya. Now, tingnan natin, ano yung mga dahilan? Bakit may mga miyembro ng pamilya na bibigo silang i-priority ang kanilang pamilya? May mga tatay, may mga nanay, may mga anak na nabibigong i-priority ang kanilang pamilya. Alam niyo po, unang-unang dahilan, dahil sa issue ng self-centeredness. Totoo ba? Pag ang tatay laging sarili iniisip, hindi makikita pangangailangan sa loob ng pamilya niya eh. Totoo po ba yan? Pag ang nanay naman, laging sarili ang iniisip, hindi makikita pangangailangan sa loob ng pamilya eh. Ganon din ang mga anak. Pag ang mga anak, laging sarili ang iniisip, hindi makikita pangangailangan sa loob ng pamilya. What's the point? Una, hindi mo naman makikita pangangailangan ng pamilya mo nang hindi mo tinatanggal ang focus sa sarili mo. Tandaan niyo po, kung ikaw man ay tatay, kung ikaw man ay nanay, kung ikaw man ay anak, hanggat hindi mo natututunang tanggalin ang focus sa sarili mo, hindi mo makikita pangangailangan ng pamilya mo. Alam niyo po, pag ang importante lang sa isang ama, yung makapagpapasaya sa kanya, hindi naman niya mabibigyan pansin yung makapagpapasaya sa pamilya niya eh. Totoo po ba yan? Pag ang importante lang sa isang ina, yung makapagpapagaan ng buhay niya, hindi naman niya mabibigyan pansin yung makapagpapagaan ng buhay ng pamilya niya eh. At totoo po ba, pag ang importante lang sa isang anak, yung mararating niya, hindi naman niya mabibigyan pansin yung dapat marating ng pamilya eh.
What's the point? Pwede mo namang isipin lang yung makapagpapasaya sa'yo at hindi na yung sa pamilya mo, pero hanggang kailan ka kaya sasaya o hanggang kailan kaya sasaya ang sarili mo kung ang sarili mo lang ang napapasaya mo at hindi mo na isasama sa kasiyahan ang pamilya mo. Hanggang kailan ka kaya mapapagaan kung ang pamilya mo hindi kailanman na isasama sa paggaan ng buhay mo. Alam niyo po, napaka-importante na hindi lang yung makapagpapasaya sa atin, hindi lang yung makapagpapagaan sa atin yung iniisip natin. Kung hindi yung sa pangkabuuan ng pamilya, ano ba yung makapagpapasaya sa kabuuan ng pamilya? Ano ba yung makapagpapagaan sa kabuuan ng pamilya? And at the same time, tandaan nyo po, pwede namang isipin o pwede mo namang isipin lang yung mararating mo, pero saan ka kaya dadali ng tagumpay mo na nakakalimutan mo pamilya mo? Ikalawa, lahat ng self-centered na miyembro ng pamilya, overprotected sa damdamin niya, pero walang pakialam sa damdamin ng iba. Totoo po ba? May mga tao ayaw na ayaw masaktan ng damdamin, pero mapanakit ang damdamin. Totoo po ba? May mga tao ayaw na ayaw niyang masaktan yung damdamin niya, pero mapanakit sa iba o sa damdamin ng iba. Totoo po ba may mga tao ayaw na ayaw mapagsalita ng masakit, pero wagas kung makapagsalita ng masakit sa iba. At totoo po ba may mga tao ayaw na ayaw mabaliwala, pero grabe kung magbaliwala ng ibang tao, lalo na sa pamilya niya. What's the point? Pag ang pamilya may miyembro na puro damdamin lang niya mahalaga, asahan mo na kahit kailan, hindi nito ipapriority ang damdamin ng kapamilya niya. Pag ang pamilya may miyembro na puro mararamdaman lang niya ang mahalaga, asahan mo na kahit kailan, hindi nito magagawang unahin ang pamilya. At pag ang pamilya may miyembro na puro kapakanan lang niya ang mahalaga, asahan mo na kahit kailan, hindi ito tataya para sa pamilya. Unang-unang dahilan, bakit may mga miyembro ng pamilya na bibigong i-priority ang kanyang pamilya? Simply because of the issue of self-centeredness. Another thing, dahil sa udyok ng mga taong hindi kayang i-priority ang sariling pamilya niya. Totoo po ba may mga tao na bibigong i-priority ang pamilya niya, hindi dahil sa self-centered siya, kung hindi dahil naudyokan ng iba. Totoo ba may mga tao na bibigong i-priority ang pamilya niya dahil sa udyok o sa impluwensya ng ibang tao. At ang problema, yung taong nang impluwensya sa kanya, hindi rin ito priority yung kanyang pamilya. At totoo po ba, may mga tao na bibigong i-priority ang pamilya, hindi dahil self-centered, kung hindi napasama sa mga taong hindi rin priority ang kanyang pamilya. What's the point? Una, pag ang circle na meron ka, hindi marunong mag-priority ng pamilya, hindi magtatagal, magiging ganon ka na rin. Tandaan nyo po, sino po naniniwala? Pag ang isang tatay, puro pabayang tatay ang kasama, hindi maglalaon, magiging pabayang tatay na rin siya. Totoo po ba yan? Kapag ka ang nanay, ang isang nanay, ang laging kasama niya, yung lagi niyang mga kachika, yung lagi niyang kamarites, mga pabayang nanay, isang araw pabayang nanay ka na rin. And at the same time, kapag ka ang isang anak, ang laging kabarkada, walang pakialam sa pamilya niya, sa mga magulang niya, isang araw, walang pakialam ka na rin sa pamilya mo o sa magulang mo. Kaya nga napakahalaga na lagi nating tinitingnan kung anong klaseng circle meron tayo. Lagi nating tinitingnan dapat kung anong klaseng mga tao yung mga nakapaligid sa atin. Alam niyo po, ano tinuturo nito? Sino man na dadaling ka sa hindi magandang pakikitungo sa pamilya mo, hindi mo dapat sinasamahan. Doon sa mga nanay, doon sa mga tatay, doon sa mga anak, lahat ng dadaling ka sa hindi magandang pakikitungo sa pamilya mo,
Dapat, ngayon pa lang, pag nakita mo na yung bagay na yon, pinuputol mo na. At sino mang iniimpluwensyahan ka para pabayaan ang pamilya mo, dapat hindi mo pinapakinggan. Kahit kaibigan mo pa yan, kahit kabarkada mo pa yan, kahit na matagal mo nang nakakasama yan, kapag ka ang iniimpluwensya niya sa'yo, pabayaan mo ang barkada mo, ang pamilya mo, hindi mo dapat sinasamahan yung tao na yan. At sino mang tinuturuan kang malayo sa pamilya mo, hindi mo dapat kinakaibigan. Sa lahat po ng mga tatay, sino mang tinuturuan ka na malayo sa pamilya mo, dapat inihiwalayan mo na kagad. Sa mga nanay at maging sa mga anak, sino mang tinuturuan kang malayo sa pamilya mo, dapat hindi mo na sinasamahan pa. Dapat pinuputol mo na kagad ang iyong koneksyon sa ganyang klaseng mga tao. Ikalawa, pag ang circle na meron ka, puro sama ng loob sa pamilya, isang araw, puro na rin ikasasama na rin ng loob ang makikita mo sa pamilya mo. Kaya nga importante yun eh. Sino ba yung mga lagi mong kausap? Baka ang lagi mong kausap, walang sinasabi kung hindi sama ng loob sa kanyang pamilya, isang araw pwedeng ikaw, puro sama na rin ng loob ang sinasabi mo sa pamilya mo. Kapag ka ang lagi mong kasama, walang naiisip, walang bukang bibig, kung hindi sama ng loob sa kanyang pamilya, isang araw, puro gano'n na rin ang maiisip mo sa pamilya mo. Alam niyo po, pag madalas nakasama mo, tandaan niyo po, magagalitin sa pamilya, isang araw magiging magagalitin ka na rin sa pamilya mo. Tandaan niyo po yan. Kapag ka ang madalas nakasama mo, matatampuhin sa pamilya, isang araw, matatampuhin ka na rin sa pamilya mo. At pag madalas nakasama mo, mapagtanim ng sama ng loob sa pamilya, sa asawa, sa mga anak, sa magulang, isang araw ganun ka na rin. What's the point? Pag hindi ka naging maingat sa mga taong nakakasama mo, yung dating pagiging magiliw mo sa pamilya mo, tandaan mo, mapapalitan yan ng pagiging magagalitin sa pamilya mo. At pag hindi ka naging maingat sa mga taong nakakasama mo, yung dating pagiging maunawain mo sa pamilya mo, mapapalitan yan ng pagiging matatampuhin sa pamilya mo. At pag hindi ka naging maingat sa mga taong nakakasama mo, yung dating pagiging mapagmahal mo sa pamilya mo, mapapalitan ng pagiging mapagtanim ng sama ng loob sa pamilya mo. Kaya nga, umpisa pa lang, pag nakita mo na ang isang tao, walang bukang bibig kundi galit sa pamilya, layuan mo na bago ka pa mahawahan ng ganyang klase ng espiritu. Tandaan niyo po, nakakahawa yung mga ganong klaseng espiritu, ganong klaseng attitude, ganong klase ng ugali. Kapag kayong mga taong lagi mong nakakasama, ang daling magalit sa pamilya, isang araw, madali ka na rin magagalit sa pamilya mo. Kapag ka ang lagi mong nakakasama, ang daling magtampo sa pamilya, isang araw, ang bilis mo na rin magtampo sa pamilya mo. And another reason, bakit may mga tao, nagagawa nila o nabibigo sila na mai-priority ang kanilang pamilya simply because dahil sa maling pagtanaw sa pamilya. Ano yung ibig sabihin nito? Totoo ba may mga tao, mali ang pagtanaw sa pamilya? At dahil mali ang pagtanaw sa pamilya, mali nagiging trato sa pamilya. Tandaan niyo po, once na maging mali na ang pagtanaw mo sa pamilya mo, mali na rin ang magiging trato mo sa pamilya mo. At dahil mali ang pagtanaw sa pamilya, mali nagiging pakikitungo sa bawat miyembro ng pamilya. At dahil mali ang pagtanaw sa pamilya, mali nagiging expectation sa pamilya. What does it mean? Una, dapat ang pamilya hindi lang source ng kasiyahan. Dapat binibigyang kasiyahan din ng bawat miyembro. Sino po naniniwala? Ang tatay hindi lang dapat bigay ng kasiyahan sa pamilya, dapat binibigyang kasiyahan din ng pamilya. Totoo po ba yan? Dapat yung mga tatay, hindi lang siya yung bigay ng kasiyahan sa pamilya,
Dapat binibigyan din ng kasiyahan ng pamilya, ng asawa, ng mga anak. At sino po naniniwala, ang nanay hindi lang dapat bigay ng kasiyahan sa pamilya, kung hindi dapat binibigyan din ng kasiyahan sa pamilya. At ganoon din yung mga anak. Dapat yung mga anak, hindi lang bigay ng kasiyahan sa mga magulang, kung hindi dapat binibigyan din ng kasiyahan ng mga magulang. What's the point? Pag ang bawat miyembro ng pamilya marunong mag-contribute ng kasiyahan sa pamilya, hindi mauubusan ng kasiyahan sa loob ng pamilya. Tandaan niyo po, kapag bawat miyembro ng pamilya, yung nanay, yung tatay, yung mga anak, nagko-contribute para sa kasiyahan ng pamilya, asahan mo na, yung pamilya hindi mauubusan ng kasiyahan. Pag ang bawat miyembro ng pamilya marunong isaalang-alang ang kasiyahan ng pamilya, hindi mauubusan ang kasiyahan ng pamilya. At pag ang bawat miyembro ng pamilya marunong mag-isip ng ikasisiya ng pamilya, hindi mauubusan ng kaligayahan sa loob ng pamilya. Ikalawa, dapat ang pamilya hindi lang source ng kagaanan. Dapat binibigyang kagaanan din ang bawat miyembro ng pamilya. Sino po naniniwala? Hindi pa pwedeng puro tatay ang bumubuhat sa pamilya. Totoo po ba yan? Hindi rin naman pwedeng puro nanay lang ang bubuhat ng pamilya. At hindi rin naman pwedeng puro mga anak lang ang bubuhat ng pamilya. What's the point? Dapat bawat miyembro ng pamilya nagpapagaan, hindi nagpapabigat sa dalahin ng pamilya. Totoo po ba yan? Dapat hindi nagpapabigat. Kung hindi dapat, bawat miyembro nagpapagaan sa dalahin ng pamilya. Dapat bawat miyembro ng pamilya nagpapabilis sa takbuhin ng pamilya, hindi nagpapabagal. At dapat bawat miyembro ng pamilya nagpapaginhawa, hindi nagpapahirap sa buong pamilya. Dapat ganon yung pananaw na meron tayo. Dahil pag ibinigay o iniasa lang sa isang miyembro ang pagbuhat sa pamilya, kahit ano mangyari, hindi ito kakayanin ng isang tao. At sa ayaw at sa gusto mo, mauubos at mauubos yung pwede niyang ibigay bilang pag-priority sa pamilya. Pagkaiaasa mo lang sa iisang miyembro ng pamilya ang pagbuhat, ang pagbibigay ng kagaanan, ng kasiyahan sa pamilya, mauubusan siya, mapapagod siya. At sang araw, siya man, ayaw na rin niyang i-priority ang pamilya. Now, the question is, saan nga ba dapat pina-priority ang pamilya? Alam niyo po, kung meron mang dapat na unang-unang pina-priority ang pamilya, sa pera. Sino po naniniwala? Dapat ang pamilya unang-unang pina-priority sa pamilya, sa pera. Totoo po ba? Kung meron mang isang dapat na hindi kinakalimutan at hinuhuli ang pamilya, sa pera. Sino po rito? Gusto niya priority siya sa pera ng pamilya niya. Sa mga asawa, sino gusto niya? Priority siya ng asawa niya sa pera. Sa mga nanay, sino rito gusto niya? Priority siya sa pera, sa sweldo ng kanyang asawa. And at the same time, sino gusto niya? Priority siya ng anak niya sa sweldo. Nahihiya pang mag-amen yung mga nanay. Sino aminado sa mga nanay? Kabisado mo yung araw ng sweldo ng anak mo. At mas alam mo kung magkano yung sweldo yun ng anak mo. Alam niyo po, isa naman talaga sa mga realidad na dapat malinaw sa usapin sa pamilya, lalo na sa pagpa-priority sa pamilya, sa usapin ng pera. Kasi hindi mo naman talaga pwedeng ihuli ang pamilya mo pagdating sa usapin ng financial. Napakalaki ang pwedeng maging problema pag ang tatay hindi priority ang pera o ang pamilya sa pera. Ganon din ang nanay, ganon din ang mga anak. Alam niyo po, again, sobrang laki ng pwedeng maging problema ng pamilya kapag yung bawat miyembro
Iba ang priority. That does mean, una, ang pag-priority sa pamilya sa aspetong pinansyal ay pagpapahalaga sa pamilya. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Pag priority mo sa pera ang pamilya mo, marunong kang magpahalaga sa pamilya. Alam niyo po, hindi mo pwedeng sabihin na pinapahalagahan mo ang pamilya mo kung dinideprive mo naman siya sa pera na meron ka. Hindi mo pwedeng sabihin na pinapahalagahan mo ang pamilya mo kung pinagkakaitan mo naman siya sa pera na meron ka. At hindi mo pwedeng sabihin na pinapahalagahan mo ang pamilya mo kung halos manlimos sa'yo ang pamilya mo. Tandaan niyo po, sa mga, especially sa mga tatay, hindi mo pwedeng sabihin na pinapahalagahan mo ang pamilya mo kung halos manlimos sa'yo ang asawa mo. Ganon din naman sa mga anak. Tandaan niyo po, lalo na kung ikaw naman ay single pa, ikaw naman ay may kakayanan para tumulong sa mga magulang mo, bagamat hindi naman ito lagi nating sinasabi na obligasyon ang pagtulong sa magulang, tandaan niyo po, kung ikaw naman marunong mag-priority sa mga magulang mo, hindi mo naman hahayaan na halos manlimos sa'yo ang mga magulang mo. Totoo po ba? Ang isang anak na marunong tumanaw sa magulang, hindi naman niya hahayaan na manglimos pa sa kanya ng pera o tulong ang magulang niya. Ang isang anak na marunong tumanaw sa magulang, alam na agad niya yung pangangailangan ng mga magulang niya. Totoo po ba? Lalo na yung mga magulang naman ay naging mabuti sa'yo. Dapat alam na ng mga anak yun. Alam niyo po, again, hindi natin pwedeng sabihin na pinapahalagahan natin ang pamilya natin nang pinagkakaita natin sila sa anumang meron tayo. Sa yamang meron tayo, kung dinideprive natin sila sa anumang meron ang bawat isa. Ano pinapakita nito? Tandaan niyo po, walang masama na maging galante sa iba, pero tiyakin mo na una ka munang naging galante sa pamilya mo bago sa iba. Tandaan niyo po, walang masama na maging mapagbigay sa iba, pero tiyakin mo muna, mauna ka munang naging mapagbigay sa pamilya mo. At tandaan niyo po, walang masama na maging maluwag sa iba, pero tandaan mo, dapat nauna ka munang naging maluwag sa pamilya mo bago sa iba. Dahil pag nauna ka pang maging galante, mapagbigay at maluwag sa iba, bago sa pamilya mo, nabibigo kang pahalagahan ng pamilya mo ng totoo sa aspetong pinansyal. So bago ka maging galante sa iba, siguraduhin mo naging galante ka muna sa pamilya mo. Sa asawa mo, sa magulang mo, sa mga anak mo. Bago ka maging mapagbigay, bago ka maging maluwag sa iba, siguraduhin mo, naging mapagbigay at maluwag ka muna sa pamilya mo. Ikalawa, ang pagpapahalaga sa pamilya sa aspetong pinansyal ay pagpapahalaga sa Diyos. Sino po naniniwala? Pag pinapahalagahan mo ang pamilya mo sa aspetong pinansyal, nagpapahalaga ka sa Diyos. Kasi iyon na mismo yung nagsabi, ang Panginoon na mismo ang nagpaalala sa atin na yung taong hindi sumusuporta sa kanyang pamilya ay tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Totoo po ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin na pinapahalagahan mo ang Diyos nang hindi mo kayang sundin ang Diyos. Totoo po ba? Hindi mo pwedeng sabihin yon na pinapahalagahan ko ang Diyos pero hindi ko siya kayang sundin. No, magkaiba yung bagay na yon. Alam niyo po, hindi mo naman pwedeng sabihin na pinapahalagahan mo ang Diyos kung kinakawawa mo naman ang pamilya mo dun sa dapat mong ibigay sa Kanya. At hindi mo naman pwedeng sabihin na pinapahalagahan mo ang Diyos kung sa halip sa iyo, sa iba pa lumalapit ang pamilya mo para sa tulong na pinansyal. Sino po naniniwala? Kung meron man sigurong isa sa mga pinakamalungkot na mukha ng pamilya, yung sa iba pa lumalapit ang pamilya mo, sa halip sa'yo na pamilya niya lumapit. Totoo po ba? Malungkot yun? Yung asawa mo, sa halip sa'yo lumapit, sa iba pa lalapit para humingi ng tulong. Yung magulang mo, sa halip sa'yo tumulong,
Sa iba pa lalapit? Alam niyo po, kung meron man sigurong pinakamalungkot na mukha ng pamilya, yung napagkakaita natin yung pamilya natin doon sa anumang meron tayo. Lalo na't may kakayanan ka naman, pero inuna mo lang ang iba. Lalo na't may kakayanan ka naman tumulong sa magulang mo, pero binaliwala mo lang. Isa yon sa mga pinakamalungkot na muka ng pamilya. Ang tanong, nangyayari po ba yon? Totoo ba may mga asawa na pagkakaitan ng tulong ng mismong asawa niya? Totoo ba may mga magulang na pagkakaitan ng tulong ng sariling mga anak nila? Alam niyo po, napakalungkot na muka ng pamilya. Na sa halip sa pamilya lumapit, sa iba pa lumalapit para humingi ng tulong. Now, another thing na dapat priority ang pamilya, hindi lang sa pera, kung hindi sa panahon. Totoo ba kung meron mang hindi dapat pinagkakait sa pamilya, bukod sa pera, yung panahon? Sino po naniniwala? Sobrang importante na yung pamilya na bibigyan ng tamang panahon. Yung asawa mo, yung magulang mo, yung mga anak mo. Alam niyo po, kung meron mang dapat pinakauna sa oras ng isang tatay, yung pamilya niya. Kung meron mang pinakauna dapat sa oras ng isang nanay, yung pamilya niya. At kung meron mang pinakauna sa oras dapat ng mga anak, yung mga magulang niya. What does it mean? Una, walang permanenteng miyembro ng pamilya ang permanente mong makakasama. Totoo po ba yan? Wala naman talagang permanenteng miyembro ng pamilya natin ang permanente mong makakasama eh. Wala naman talagang miyembro o tatay ang permanenteng makakasama ng pamilya niya eh. Walang nanay ang permanenteng makakasama ng pamilya niya. At walang mga anak ang permanenteng makakasama ng pamilya niya. Yung tatay na kasama mo ngayon, pwedeng isang araw, hindi mo na rin siya kasama. Yung nanay na kasama mo ngayon, pwedeng isang araw, hindi mo na rin siya kasama. Yung mga anak na kasama mo ngayon, pwedeng isang araw, hindi mo na rin siya kasama. Ganon ka-importante na maging malinaw sa atin na dapat ang unang pinapriority natin sa ating panahon, walang iba kundi yung ating pamilya. Alam niyo po, ano pinapakita nito? Again, bawat miyembro ng pamilya na meron ka, dadaan lang yan sa buhay mo. But never na forever nasa tabi mo. Bawat miyembro ng pamilya na meron ka, pahiram lang sa'yo na anytime pwedeng bawiin. At bawat miyembro ng pamilya na meron ka, kung dumating man sa buhay mo, isang araw, aalis din sa buhay mo. Anong pinapakita nito? Life is a short trip. Na pwede mo lang i-enjoy, pero hindi mo pwedeng sayangin eh. Life is a season na may simula, pero hindi pwedeng hindi matapos. And life is a journey that one day darating ka sa huling biyahe ng buhay mo. Ikalawa, walang masasayang na panahon na ililaan sa pamilya. Totoo po ba kung meron mang panahon na hindi nasasayang? Yung panahong inilaan mo sa pamilya mo eh. Totoo po ba kung meron mang panahon na hindi nasasayang, yung panahong inilaan mo sa magulang mo, yung panahong inilaan mo sa mga anak mo, yung panahong inilaan mo sa asawa mo, lahat ng panahon na inilaan mo sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay, lahat yon hindi sayang. What's the point? The most fulfilling moments in life are those moments you shared with your family. Pinakamasayang sandali na pwede mong balikan yung mga sandaling nakasama mo sila eh. At ite-treasure mo na sandali sa buhay, yung mga sandali na nasa tabi mo pa eh. Yung mga mahal mo sa buhay. Wala nang sasaya pa sa alaala
ng pamilya na nakasama mo. Wala nang ite-treasure ka kung hindi yung mga moment na nakasama mo sila. And another thing na dapat pinapriority ang pamilya, hindi lang sa pera, hindi lang sa panahon, kung hindi sa pagmamahal. Alam niyo po, sino naniniwala? Bukod sa pera, sa panahon, dapat pamilya ang priority pagdating sa pagmamahal. Alam niyo po, kung meron mang unang pinakamahal dapat ang isang tatay, dapat yung pamilya niya. Kung meron mang unang dapat minamahal ang isang nanay, dapat yung pamilya niya. At kung meron mang unang dapat pinaparamdam ng pagmamahal o pinagpaparamdaman ng pagmamahal ang isang anak, dapat yung mga magulang niya. What does it mean? Una, pinakamalinaw na muka ng hypocrisy, yung sobra kang magmahal sa iba, pero hindi sa pamilya mo. Totoo po ba? Isang mukha ng hypocrisy, yung ang galing-galing mong magmalasakit sa iba, pero pagdating sa pamilya mo, wala kang malasakit. Totoo po ba? Nangyayari yan? Totoo ba? Isang mukha ng hypocrisy bilang tatay, yung kaya mong ibigay lahat sa iba bilang pakikisama, pero pagdating sa pamilya mo, wala kang mailabas na malasakit . Totoo po ba? Nangyayari yon? May mga tatay, ang galing-galing makisama sa iba, inilalabas lahat, pinapakain lahat, pinapupulutan lahat, pero pagdating sa pamilya, walang makain ng pamilya. Totoo ba? Isang mukha ng hypocrisy, yung nanay, yung giliw-giliw doon sa iba, pero pagdating sa mga anak, parang tigre. Totoo ba? May mga ganong nanay, ang bait-bait pagdating doon sa iba, pagdating sa mga kumarin niya, sa mga katsikahan niya, ang giliw-giliw, pero pagdating sa mga anak, hindi pa nagsasalita ang anak, sinisigawan na. Napansin niyo yan? At totoo ba, isang mukha ng hypocrisy bilang anak, yung ang bait-bait mo sa ibang matanda, pero pagdating sa magulang mo, sinusuwag mo yung magulang mo? Totoo ba, may mga ganong anak? Minsan may mga anak, ang galing-galing pagdating sa church, pero pagdating dun sa bahay, sinusuwag yung magulang, parang mga kambing. Nanunuwag ng magulang pag inutusan. Alam niyo po, hindi pa pwedeng ang galing-galing mo sa iba, ang galing mo magmalasakit sa iba, ang giliw-giliw mo sa iba, ang bait-bait mo sa iba, pero hindi sa pamilya mo. Isa siyang malaking muka ng kaipokritohan. At ikalawa, iba pa rin ang saya ng ang pagmamahal ng galing sa pamilya. Totoo po ba? Iba ang saya pag pamilya mo nagparamdam ng pagmamahal sa'yo . Sino rito? Masayang-masaya siya pagka pinaparamdam ng asawa niya na mahal siya ng asawa niya. Sa mga babae, sa mga nanay, sino rito masayang-masaya kapag laging inaalala ng asawa niya? At sino rito malungkot? Kapag hindi man lang makausap ng asawa niya, yung magkatabi na sila pero ang tutok ng asawa niya, cellphone. Sino rito nagagalit pagka ganon? Yung hindi man lang siya makausap ng asawa niya, yung ang tagal-tagal sa trabaho, pag-uwi, cellphone pa rin ang hinaharap. Alam niyo po, iba ang saya kapag ang nagpaparamdam sa iyo ng saya ang pamilya mo. Iba ang saya ng magulang kapag ang nagpaparamdam ng saya, yung mga anak niya. Napansin niyo yan? Alam niyo po, kung iba ang saya, pag pamilya mo ang nagpaparamdam sa iyo ng pagmamahal, iba rin naman ang sakit pag sila ang nagkait sa iyo ng pagmamahal. Totoo po ba yan? Pag pinagkaitan ka ng pagmamahal ng asawa mo, iba ang sakit nun . Pag pinagkaitan ka ng pagmamahal ng mga anak mo, iba ang sakit nun. Pag pinagkaitan ka ng pagmamahal ng magulang mo, iba rin ang sakit nun. Alam niyo po, iba ang sakit kapag mas mahal pa nila yung ibang tao kaysa sa iyo. Kasi nga, pag pamilya, automatic yung expectation natin,
tayo yung unang pagpapalain eh. Totoo po ba yan? Sino rito, ganun yung expectation niya. Pag nagkapera yung asawa niya, ang expectation niya, siya yung unang pagpapalain ng asawa niya. Parang walang ganun ang expectation. Sa mga nanay, sino ang expectation na niya, pag nagkapera yung anak niya, pagpapalain siya ng anak niya. Alam niyo po, again, mangyayari lang lahat ng expectation na yon kung bawat miyembro ng pamilya nabubuhay doon sa prinsipyo na family first. Mangyayari lang lahat ng expectation na yon kung ang bawat miyembro ng pamilya alam kung papaano unahin ang pamilya. At mangyayari lang lahat ng expectation na yon kung ang pamilya alam kung papaano i-priority ang pamilya. Now, after knowing some reasons, bakit may mga miyembro ng pamilya nagagawa nilang hindi i-priority ang pamilya, after knowing saan ba dapat i-priority ang pamilya, now, the question is, paano nga ba isasabuhay yung prinsipyo na family first? Sino po rito gusto niya, matapos niyang mabasa o marinig ang mensaheng ito, sisimulan niya at mabubuhay siya sa prinsipyo na family first. Na lagi na niyang uunahin yung pamilya niya, lagi na niyang uunahin ang asawa niya, lagi na niyang uunahin ang mga anak niya at ang magulang niya. Alam niyo po, for us to be able na maisabuhay yung prinsipyo na family first, una, siguraduhin mo sa lahat ng gagawin mo, hindi masasaktan ang pamilya mo. Totoo po ba? May mga tao, hindi nila napapansin. Minsan, may ginagawa sila pero nasasaktan na pala nila yung pamilya nila. Totoo pa ba yan? May mga asawa, may ginagawa, may mga decision making, may mga nagiging hakbang sa buhay na hindi napapansin, ginawa niya yon pero nasaktan niya yung damdamin ng asawa niya. Alam niyo po, kung gusto mong mabuhay doon sa prinsipyo ng family first, siguraduhin mo sa lahat ng gagawin mo, hindi masasaktan ang pamilya mo. Alam niyo po, pag priority mo ang pamilya mo, malabo mong masaktan ang pamilya mo eh. Pag priority mo ang pamilya mo, malabo mong maiparamdam sa kanila na rejected sila sa iyo eh. At pag priority mo ang pamilya mo, malabo nilang maramdaman na hindi sila importante sa iyo eh. What does it mean? Una, ang taong priority ang pamilya, source ng kagaanan, ng kalooban, hindi ng kasakitan, ng kalooban ng pamilya. Totoo po ba? Pag priority mo pamilya mo, bago ka gumawa ng isang bagay, iisipin mo muna kung masasaktan ba sila eh. Totoo ba bilang tatay, dahil priority mo pamilya mo, hindi mo maiisip na iwan o ipagpalit sila eh. At totoo ba bilang nanay, dahil priority mo pamilya mo, hindi mo maiisip na bigyan ng kahihiyan ng pamilya mo eh. And at the same time, totoo po ba, bilang anak, dahil priority mo pamilya mo, hindi mo maiisip na sirain ang pangalan ng pamilya mo eh. Kasi nga ito ang totoo. Isa sa mga pinakamasakit na magagawa ng isang tatay sa pamilya niya, yung iwan ito at ipagpalit sa iba dahil hindi niya ito priority. Isa sa mga pinakamasakit na magagawa naman ng isang nanay sa pamilya niya, yung bigyan ng kahihiyan ang pamilya niya dahil hindi niya priority. At ito ang totoo. Isa sa mga pinakamasakit na magagawa ng isang anak sa pamilya niya, yung sirain ang pangalan ng pamilya niya dahil hindi niya priority. Alam niyo po, sa halip hanggang sa huli, tandaan niyo, bilang tatay, sasamahan mo at pananatiliing buo ang pamilya mo dahil priority mo sila. At sa halip, hanggang sa huli bilang nanay, pananatiliin mong malinis at walang bahid kahihiyan ang pamilya mo dahil priority mo sila. At sa halip, hanggang sa huli bilang anak, iingatan mo at hindi mo bibigyang kahihiyan ang pamilya mo. Unang-unang bagay na dapat hindi natin makalimutan para mabuhay tayo doon sa prinsipyo na family first, siguraduhin mo sa lahat ng gagawin mo,
hindi masasaktan ang pamilya mo. Ikalawa, siguraduhin mo sa lahat ng pagpapalang makakamit mo, uunahin mo pamilya mo. Sino po rito? Kaya niyang mangako, simula sa oras na to, sa mga tatay, uunahin mo asawa mo at anak mo sa pera mo. Sa mga nanay, sino rito kaya niyang mangako, simula sa oras na to, uunahin niya ang pamilya niya sa kanyang pera. At sa mga anak, lalo na doon sa mga young pro natin, sa mga kumikita na wala pa namang mga sariling pamilya, sino rito kaya niyang mangako, uunahin niya sa pera niya ang nanay niya, pangalawa lang ang tatay niya? May tumututol dito sa harap. Alam niyo po, kung gusto mong mabuhay sa prinsipyo ng family first, siguraduhin mo sa lahat-lahat ng pagpapalang makakamit mo, uunahin mo ang pamilya mo. Alam niyo po, sino naniniwala? Pag pinadami na ng Diyos ang pera ng isang tatay, dapat ang inuuna niya ang pamilya niya. At sino po naniniwala? Pag pinadami na ng Diyos ang pera ng isang nanay, dapat ang inuuna niya ang pamilya niya. At ganon din yung mga anak. Pag pinadami na ng Diyos ang pera mo, dapat ang inuuna mo ang mga magulang mo. Bago yung barkada mo, bago yung mga kaibigan mo, dapat ang pamilya mo muna ang inuuna mo. What does it mean? Pag pinagpala ka na ng Diyos bilang tatay, wag na wag mong kalilimutan ang may bahay mo, yung anak mo na sinamahan ka sa panahong walang-wala ka pa. Pag pinagpala ka na ng Diyos bilang nanay, wag na wag mong kalilimutan yung asawa mo, yung mga anak mo na sinamahan ka nung panahon na walang-wala ka pa. At pag pinagpala ka na ng Diyos bilang anak, wag na wag mong kalilimutan ang mga magulang mo, lalo na sa panahon na sinamahan ka habang lumalaki ka, pinalalaki ka, pinag-aaral ka, pinagtapos ka. Tandaan niyo po, sa meron at sa wala, pamilya mo nasa tabi mo. Kaya sa panahong meron ka na, manatili ka din sa tabi nila. Tandaan niyo, sa hirap at sa ginhawa, pamilya mo makakaramay mo. Kaya sa panahong maginhawa ka na, idamay mo sila sa pagginhawa mo. At tandaan mo, sa marami at sa kakaunti, pamilya mo ang sinamahan ka. Kaya sa panahong marami ka ng pera, isama mo sa kanila at iparanas sa kanila kung papaano ba mabuhay ng maraming pera. Sino po rito nangangarap sa mga tatay na pagdami ng pera niya, ipararanas niya sa asawa niya at sa mga anak niya kung papaano mabuhay ng maraming pera? Sa mga anak, sino rito nangangarap na pagdami ng pera niya, ipararanas niya sa mga magulang niya kung papaano mabuhay ng maraming pera? Finally, for us to be able to live according to the principle of family first, siguraduhin mo na sa lahat ng panahon na meron ka, pinakamarami ang maibibigay mo sa pamilya mo. Sino po naniniwala? Bilang tatay, pinakamarami dapat pinagkakagastusan ng buhay mo, pamilya mo. At sino po naniniwala sa mga nanay, kung meron man pinakamaraming dapat pagkagastusan ng panahon ng buhay mo, iyon ang pamilya mo. At ganon din sa mga anak. Lalo na wala ka pang sariling pamilya, kung meron mang dapat pinakamaraming pinagkakagastusan ng buhay mo, dapat mga magulang mo yon. Tandaan niyo po, ang buhay ay isang pansamantalang paglalakbay lang. At isang araw, gaya nung aking nabanggit, darating ka doon sa huling biyahe ng buhay mo. Tandaan niyo po, ang buhay ay isang panahon lang o season na may simula
at tiyak may katapusan. At tandaan niyo po, maiksi lang ang buhay na minsan kahit gusto mo pang ma-extend, gusto mo pang makasama ang pamilya mo, hindi na pwede. So church, sa lahat ng pamilya, this is the message of the Lord for this morning. Hindi lahat nabiyayaan na makasama ng matagal ang pamilya. Hindi lahat nabiyayaan na mapagpala ng gusto ang kanilang pamilya. At hindi lahat nabiyayaan na maiparanas ng matagal ang pagmamahal sa kanilang pamilya. Kaya nga, habang nasa tabi mo pa, yung asawa mo, yung magulang mo, yung mga anak mo, i-grab mo na lahat. Samantalahin mo na lahat ng pagkakataon na makasama sila. Kaya nga, habang nasa tabi mo pa sila, yung magulang mo, yung asawa mo, yung mga anak mo, pagpalain mo na sila, buhusan mo na sila lahat ng meron ka na binibigay ng Diyos sa iyo ngayon. At kaya nga, habang nasa tabi mo pa sila, yung asawa mo, yung magulang mo, yung mga anak mo, pakamahalin mo na sila. Bago pa maging ala-ala ang bawat miyembro ng pamilya na pinakamahalagang regalo ng Diyos sa iyo. So church, before we end this message, gusto ko lang pong encourage ang bawat isa na magkaroon tayo ng isang covenant with God. Hindi lang sa ating pamilya. That is starting today, ipapriority natin yung pamilya natin.